Hi guys, how are you? Welcome to Middle Earth Show. And this is my first vlog in my comeback to 2025. Magta-travel ako nga sa Humalig Island, so na-amaze ako nung na featured siya sa KMGS. So ito yung dala ko. I backpack and this one, handy bag lang. Then I have my water. So yeah, itutur ko kayo doon. Bye! Good morning, girls. Ito nga, kakarating nga lang namin dito sa Quezon Province. Wait, mukhang masama yung tingin ni ate sa akin. Ouch. By the way, this is located in eastern shore of Luzon facing the Philippine Sea. So, ito yung pier na sinasabi nila papuntang Humalig Island. Humalig Island is the right pronunciation. So, take note, guys. Hinahanap ko nga si Ma'am Bella, yung coordinator namin. At 10 a.m. daw ang alis ng Roro. At 5 hours ang biyahe papuntang island. Sa unang tingin, mukhang mahihirapan ako sa pagsakay kasi tabla nga lang ang maapakan ng mga pasahero dito. Forgot to mention guys, 5 hours pala yung biyahe namin from Palapala, Cavite to Real Port. Medyo mabigat-bigat to. So ito, anong port to? Real Port. Real Port, Quezon Province. Mga ilang minutes makarating sa Humalig. Hindi minutes. 4 to 5 hours. 4 to 5, aha! Pangti nga si Ma'am Bella nang tinanong ko kung ilang minuto yung biyahe papunta sa island. So kung mabigat. Parang ano yung gamit mo Ito pa, ay salamat tinulungan ako ni Kuya. Okay. Maghahanap lang ako ng ano doon. Okay po. Okay lang. Ticket mo kukunin daw niya. Sige po. Medyo natakot nga ako ng kaunti dyan guys kasi sobrang sikip na ng daan papasok kasi may sasakyan pa na nakasampa. At ito na nga, gusto ko nga umakyat sa taas para maganda yung view. Maganda yung pwesto. Inakyat ko nga yung aking mga gamit kasama si Kuya. Tawa naman ito. At ito mga kasama ko sa van. Dito na ako sa kasama ka. Ayan. Sa maliit na kubo kami. Ay, pasensya po. Gusot-gusot. Yun. So, we're here. Layag na kami ng 1 hour. Sa fiesta dito. So, yeah. Sa araw na ito, nagkataon nga na fiesta dito sa Real Port at kasama ang aming barko sa paglayag ng 1 oras, kasama ang mamaliliit na bangka at pampasaherong roro. Nung pagdating namin dito sa Real Port, pansin ko nga ang mayat-mayang pagbuhos ng ulan at maulap na kalangitan. Hindi ko nga lang nakuna ng video ito. So, happy fiesta everyone. At pagkatapos ng 5 oras na biyahe, matagumpay namin narating ang isla na may halong pagod, saya at excitement to experience the island. Sa kabilang dako, nakakahanga para ibaba ang 4x4 na sasakyan gamit ang tabla at buhangin na nakabalot sa sako, hindi nga lamang nakuna ng video. Yung babae pala nakasama ko kanina, naging friend ko po siya. Siya yung nakakwentuhan ko for 5 hours. Yan, kasama ko si Madam! Hi! Welcome to Humalig Island! Lalim pa na. Talagang tago siya, guys! 10 to minutes pag motorcycle lang. Pag tricycle, 30 minutes daw. So, papasukin talaga siya. Maraming sikot-sikot. So, walang pagkain sa loob. Yung iba pupunta pa sa bayan para bumili ng mga food nila. Well, breakfast, lunch. Na-stuck yung motor na sinasakyan ko nga guys. Yung breakfast, lunch, dinner is free na po pala kasama na sa binayaran naming tour. At saka mukhang Virgin Island pa to. Ito na nga kami guys, dumating na. Ako pala kasi ako lang mag-isa. So, naghabal-habal lang kami. Ito yung resort na to, malapit kami sa beach. So, lucky for us. In talagang lipahat siya, guys. Marami pa kaming nadaanan ng mga kung ano-ano. So, really good.
4 PM na nga kami nakarating sa resort. Habang inaantay ang mga ibang kasama, ako nga may nauna ng mag-ikot-ikot. At napakaganda lang naman ng ambience, iba talaga ang vibes. Sariwang hangin, naririnig mo ang hampas ng alon, napakaaliwalas ng paligid habang napalibutan ka ng mga punong nyog. At ito po ay aking room. Tinatry ko nga buksan ang ilaw, pero parang walang kuryente. Hindi pala naka-on yung switch, kaya kailangan ko nang tawagin si kuya. Sa halagang 1.5, aba, may maayos ka nang matutulugan. May aircon din sila, but I don't know why they don't offer the AC. So fan is better naman, since malamig naman ang dito. Medyo makalat nga lang gamit ko kasi napagod din sa biyahe. Yung iba tsaka grupo. So para sanipahat lang din sila. Bamboo yung kanilang floor. For sa akin, this is wood. This is my bathroom. Ano naman siya for 1.5. So, Jojo Malig Resort po ito. So, ito na yung kanyang ambience. So, yeah. As you can see guys, napakapatag ng lugar. Napaka-aliwalas. Naglulunti ang damo. Iba talaga ang gaan ng pakiramdam ko sa island na to. Ito ay Jojo Malig Resort kung saan kami nagstay. Habang nilalakad ko malapit sa baybayin, makikita mo ang kulay asol ng mga kaulapan na nagre-reflect sa karagatan na siya naman mas lalong kumulay ang kapaligiran. Ang ganda. May mga upuan at duyan para lasapin ang simoy ng hangin at para matanaw ang buong ganda ng dagat. Sabi nga nila, ito yung perfect place para tumakas sa stress. Ito yung araw na makapag-isip ka ng payapa. Ayan guys. Sunset. So guys, it's almost 8 p.m. So kinatok na ko kasi kakain na daw. So let's go for dinner. This is our first day. Thank you. So, ayan, madilim na. It's 8 p.m. Sabay-sabay na daw kami kakain. Kasama yung mga aking neighborhood. So this is our first day. So it's time for dinner. Kasama ko nga si Ma'am Bella dito. Ayun. May pa-flower. Asan Let's eat! How about sila? Eat. Dito din sila kakain? Or doon na rin? Kanya-kanyang Ay, ganon. Talaga ako. Kami lang dalawa talaga. Oo, ganun talaga kasi may mga kopo. Yung dalawang couple, ay pwede po kami dito sa kwarto. Bahala po kayo kung gano'n. May ganun talaga. Ay, well, hindi pala Special naman sabay-sabay. talaga. Ako lang at saka si Matt. Akala ko magkasama ka. Magkasasanay kasi ako sa ganun eh. So, well, dinner. Mango, rice, at saka daing. And, Gusto ko yun. Highs. tsaka yung sinigang. Nag-pray muna nga kami bago kumain. As I mentioned, free yung dinner namin dito. Yung staff ng resort ang nagluluto. Sinigang, daing at mangga yung hinain para sa Amen. Hmm? Saan po pasta? Saan? Bayan. Sayawang bayan. Kasama ba lahat? Tatanungin pa lang. Parang Feeling ko sila, baka mag-go sila. Sisilip lang ganyan. Susilip lang. Ako naman kasi, Ano on the gusto go mo? ako eh. Buntot or Kahit buntot? saan din Parang- talaga ako parang kumakain buntot. sa gabi. Ayoko nga sana kumain eh. Buntot or ulo? Kasi nga nagda-diet ako. Eh, di patakin mo lang. Pwede naman ganun. Bahala ka dyan, basta go mo lang yung sa'yo. Highs. Ay, lukos lang, di pala kami magkasama. Asan yung toyo? Kaya nga ako nag-travel eh. Para to meet new friends. Pero hindi pala ganun. Hindi pala ganun mangyayari. Yes.
Bakit? Why? Oh, why? Ilang taon ka na ba? Oh, pwede na may boyfriend ka. Bakit ka ba? May boyfriend ka ba? I'm a sole joiner here. Just wants to meet new friends and new people. Pero hindi yun yung ini-expect ko kasi before nagta-travel ako, hindi naman ganito. Well, change the topic. Nagkwentuhan na nga lang kami at nag-asaran ni Ma'am Bella dyan. All I know, I'm here because I just want to experience the island and to enjoy. Ang sarap naman. Sa amin di uso ang diet. No, masisira ko tawan ko. Feeling close ako. Maganda nga yung ganun. Ganun ako kahit saan. Wala, hindi, tsaka wala akong issue, girl. Bahala ka sa buhay mo, basta okay lang ako. Wala kayo dyan. Masaya ako. Napahaba nga yung kwentuhan namin ni Ma'am Bella dyan. Kung ano-ano na lang yung mga topic na pagkwentuhan namin. About sa love life, family, friends, and mga travel experiences. Hindi, dapat ka naman ng lunch na. Kasi parang magkasama ka pa. Wala lang kasi may moment naman talaga na sus. What? What's your problem? Pati pusa nga dyan guys, nadamay. Sa'yo na yan. Ay, paabos na. Gusto mo yung toyo ko rin. Yung toyo niya daw. Ewan ko ng toyo niya. Parang nakakalungkot kumain ng isa, no? Pero sanay ako. Pero kasi pag may kasama ako, mas masaya pa rin ako. Ganun lang din. Hindi ko naman alam na may anak na. Be, huwag ka mag-alala. Mukha ka lang dalaga. Mukha ka lang 15. Niloloko ko nga si ate dyan. Island girl. Peace po. Parang si Andy Eigerman. Grabe na. Ang swerte ni Philmar. Chinismiss. Bakit ka malungkot? Mahihiyain siya. Ay, mahihiyain ka. Oh, kiss tita. Tita. Kiss mo na si tita. Hey, tita, you want lollipop tomorrow? I really enjoy talking to the locals, lalo na sa mga bata. I'm interested to know people. Haha. Do you think I am Marites? Well, it's up to you to judge. 11:30. Pero parang 12 ka na tita. No, 11:30 nandun na ako. Sinasabihan nga ako dyan ni Ma'am Bella na hindi daw ako nagre-reply at nagsisin sa chat. Well, I am a person kapag busy, nonchalant. Basta, pag sinabi kong pupunta ako, pupunta ako. Hindi namin namalayan. Lumalalim na pala yung gabi. Napasarap yung aming kwentuhan at tawanan. Pagbalik ng tubig na ganyan, lulubog ka dun sa buhangin. Nasa kwarto na nga ako guys at matutulog na rin. Sleep na. Bye. See you tomorrow. Look at that. Good morning guys. Kakagising ko lang. And this is our second day. Napakaaliwalas. At rinig mo talaga yung hampas ng alon. Sand. Something like sa golden sand. See? Napahanga ako sa aking ganda ng paligid. Yung kulay asul ng ulap, yung sinag ng araw, at asul ng dagat. Ang sarap sa mata. Mas lalo akong excited sa mapupuntahan namin ngayon. Natanga yung tsinelas ko ng alon. Kaya nahihirapan ako, sobrang lakas ng ulan. Ay, sobrang lakas ng alon. Ulan tuloy. Yung kinuha ni Kuya. Yung tsinelas ko, di ko kaya natatakot ako. Makatawin ako ng alon. Ay, may savior. Buti na lang bumalik si Kuya. Yes! Grabe guys, ang sarap maligo sana. Natangay ang tsinelas ko ng alon. Hindi ko lubos na isip na sobrang lakas pala ng hampas neto. Halos hindi ako makakaahon. Nakakatawa at nakakaba. Kasi akala ko malulunod na ako. Gusto ko lang naman sana magtampisaw at sulutin ang mga araw na ito. This is my unforgettable experience. Haha. Shout out pala kay Kuya. Thank you po. May savior of the day. Napalaban ka tuloy.
This is my outfit. And everyone's preparing to go in the island. It's 9 a.m. na nga. We are preparing to go island hopping. Like Little Batanes, Little Boracay or Pamana, Kanaway and the sunset. Nakapag-breakfast na rin kami at 7 a.m. onwards. Mostly sa mga kasama ko are couples and barkada. And I'm the warrior solo. Haha. Lagi silang nagtataka, why I'm alone? And that is my little secret. Lahat nga kami ay nakabihis na. Inaantay na lang namin yung go signal ni Ma'am Bella. At ito yung iba, nagtitiktok pa. Ang samantalang ako, iniisip pa rin yung nangyari kanina. Ang ganda ng ambience actually. Magaling na ako kanina nandun. Baka wala na talagang forever yan. Yan. Ma'am, wala naman siya magsumpa. Nag-prepare na kami going to island. May mga kasama ko. Saan tayo? Sa punong walang forever! Kami na una, guys. First destination. Kasama ko si Kuya. Ernie, ma'am. Ernie! So, I'm the only solo joiner. Yung iba, couples, barkada. So, wala. Ako yung pinaka-special, kaya ako nauna. So yan guys, napakaganda. As in forest. Kita doon. Dadaan pala kami sa parang palayan. Hindi ka naman, ma'am, sensitive sa mga ganyang kanta. Ano, nandun nakakapit natin. Pero okay lang yan. Kasi minsan lang nang to, one at a time lang to. Kaya, go na tayo! Kahit makati-kati sa legs. Yan, dadaan pala tayo dito. Bakit tinawag siyang ano? Punong walang forever. Punong walang forever. Kasi siya, ma'am, may nagsusunod. Nag-iisa lang dito sa park na to. Kasi nag-iisang Oo. solong puno lang pala. Meron dito. naman siyang kaparehas na puno. Bakit? Ito yun! Bakit naghiwalay pa siya dun sa dalawang yun? Kumbaga, ma'am, ang pangalan niya na ay Dap-Dap. Nakarating na nga kami sa punong walang forever. According to Kuya, dahil daw nag-iisang puno ito sa gitna ng malawak na tanawin. Walang duda, nag-iisa nga lang siya. And this is the iconic Dap-Dap tree. Scientific name, Erythrina variegata. Ito ay may kakayahan na magpagaling ng may hika, ubo, lagnat at may malaking papel sa ecosystem natin. Namumulaklak ito tuwing summer. Bright red-orange ang kulay nito. Yan si Kuya Ernest, yung aking tour guide. Yeah, ang pogi niyan! Pagkatapos nga namin magpicture lahat, may free drone shot nga kami individually and group drone shot. Ang saya kasi kanya-kanya kaming pose habang umiikot sa amin yung camera. Thank you, Ma'am Bella! Nakahanda na nga ang lahat papunta sa next tourist spot. 10 to 20 minutes ang biyahe papuntang Little Batanes. As you can see guys, lahat kami nakahabal-habal dahil mas mabilis at mas madali sa makikitid na daan. 800 pesos nga bawat tao. Narating na nga namin ang Little Batanes. Pansin ang malakas na hampas ng alon nito. Mapapansin din ang rock formation dito. Matatanaw ang kulay berde na damo na tumatakip sa buong paligid ng bundok hanggang patungo sa karagatan na may mapino at maputing buhangin. Kaya hinahinling tulad ito sa Batanes. Napasayaw nga ako sa top view ng Little Batanes. Kitang-kita ang buong ganda ng isla.
Ang sarap magpalipas ng oras dito at ibuhos ang lahat ng problema. Ang lakas ng alon guys. It's alright, just don't you At ito na nga guys, may free drone shot kami ulit kay Ma'am Bella. Nakaalis na nga kami sa Little Batanes at tutungo ulit sa next destination sa Little Boracay or Pamana Beach. 10 to 20 minutes ulit ang biyahe dito. Nakarating na nga kami sa Little Boracay at naghanda ng maruya si Ma'am Bella para sa amin. At may nagtitinda din pala dito ng buko at soft drinks. 50 pesos ang buko, 25 pesos naman sa soft drinks. Bumili nga kami ni Kuya kasi sobrang gutom na rin kami. Almost time for lunch na and we have another destination to go. Oo nga, no? Hihi. So, I have my buko and maruya. Buti na lang naisipan ni Ma'am Bella na magkaroon kami ng merienda this morning. Maruya yung tawag mo. Mm-mm. Sabi ko nga kay Kuya, ikukunan niya ako ng picture dito. Actually guys, ang ganda ng sun. Tumambad nga ang mapino at maputing buhangin. Ramdam ng aking mga paa habang nakaapak sa paglalakad patungo sa baybayin. Sobrang linaw ng tubig nito. Makikita mo halos ang puting buhangin sa ibaba nito. Kung mapapansin mo nga, ang color dark green na nasa gitna ng dagat, ito po ay seaweed na nakalutang at nakakalat sa gilid ng dagat. Hindi ko nga pinalampas ito. Naligo at nagtampisaw na rin ako. Napakasarap ng tubig dito at ang kagandahan pa, mababaw lang ang tubig at pwedeng-pwede sa machikiting at para sa hindi masyadong marunong lumangoy. Isa sa napansin ko dito ay hindi masyadong maalat ang tubig, may halong fresh water, hindi din humid ang paligid, kaya hindi ka mangingitim dito. Kaya I recommend this place for you. Haha. Kung makikita nyo guys, may duyan din na nakalambitin sa mga puno ng nyog para sa gustong magpahinga. Umupo at magpicture dito or pwede din matulog ng saglit after ng swimming. After 2 hours ng pagstay namin sa Little Boracay, babiyahe na naman kami patungo sa Canaway Beach. Kahit yung mga dinadaanan naming mga damo papunta sa mga spot ay hindi ka madismaya sa aking ganda ng bawat mapupuntahan at iba ang kaliwasan ang dala nito sa akin. At ito na nga ang inaabangan ko sa lahat at nakarating na nga kami sa Canaway Beach or Golden Sand or tinaguriang nilang isang disyerto. Tumambad sa akin ang malagintuang buhangin. Ang Canaway Beach matatagpuan sa Sitio Pitisa ng Barangay Apad, ang pinakasilangang bahagi ng Humalig Island na nakaharap sa gilid ng Pacific Ocean. Welcome to Canaway! Only here, Humalig Island. Let's go!
My partner! Dahil low tide ngayon, ito ang aming pagkakataon para maglakad at maranasan ang pag-apak sa malagintuang buhangin nito. Ang guhit ng buhangin ay tinatawag na ripple formation. Ito ay natural na mapang-akit na tanawin dito. Dagdag pa, ang magandang rock formation nakakalat sa paligid. Ligtas akyatin ng mga bato dahil ito ay hindi madulas. Ang kaulapan naman ay hindi pangkaraniwang nakikita tulad sa Maynila dahil sa taglay nitong maaliwalas na kulay asul at makapal na ulap na nakasisilaw na liwanag mula sa araw. Payapa at patag ang lugar na animoy na sa ibang lugar. According to my research, ang dalampasigan ay protektado ng mga corals at formation rock. 700 meters ang layo mula sa dalampasigan na humaharang sa malakas na alon mula sa Pacific Ocean. Sinulit namin ang pagkakataon na makapag-picture at pagkuha ng magandang video. At every destination nga ay may libre kaming drone shot. Kanya-kanyang emote at estelo sa pagkuha ng shot na parang nasa pelikula. Hindi maipagkakaila ang agaw pansin ng ripple formation. Going back to the resort for 30 minutes. Pabalik nga kami sa bayan malapit sa resort kung saan kami nakastay. May restaurant kasi yung owner at doon kami kakain ng late lunch. 30 minutes nga pala ang biyahe papunta doon. Anong oras na? Late lunch tayo, di ba? Kakarating lang namin sa restaurant at 2:42 PM na nga when I checked the time. Sobrang nakakagutom kasi late lunch na rin. At bago nga kami kumain dito, bumili muna kami ng souvenir. 10 hakbang ang layo mula dito. Ang daming hinandang food para sa amin at napakasarap pa. Very satisfying. Nawala ang gutom at pagod namin. Nagkwentuhan nga kami dyan at nagpicture sa mga kasama. Ayan, yung pinakapaganda namin yun. Coordinator. As in, gutom sila. Yun yung aming
Sabi mo hello. Hello! Ayun. Anong name mo ulit? Si Daddy. Ano? Larry? Tapos anong name mo niya? Ano name mo? Gabi na nga nang nakabalik kami sa resort pagkatapos namin mag-hopping island for whole day. At ito, nakipagkwentuhan ako sa mga bata na noon ay mahiyain at ngayon napakadaldal na. Nag-tiktok din kami dyan guys. Wala akong piso. Wala kang piso. Bibigyan ka ni tita mamaya. So this is our last day. It's Sunday. So susulitin na naman araw na to. Nalabas muna ako. Maaga masarap yung ambience. Ganda. So punta tayo sa seaside. In front of the beach kasi yung resort nito. So Good morning guys. Kakagising ko lang. This is our last day. So it's 6 a.m. Wala pang araw. Yung iba, ang aga nga nagising para masulit yung araw na ito. Napakaganda nga ng umaga. Parang laging nakangiti yung ambience dito. pas ng alon ng dagat. Paka-relaxing. Yung iba, yun no. Still nagbi-video. Cellphone pa rin naman. Gusto ko lang makita yung dagat. Lakas ng alon sa ata. So, gusto ko lang manood. Going back to Manila. At dito na nga nagtatapos. If you're new to my channel, please subscribe and comment below. I'm a new friend from Philippines and this is Made on Our Show. Thank you for watching.